Hi guys, may gagawin tayong amplifier na Tucson-Ra. Pag gumawa tayo ng amplifier, una, alisin muna natin ito, ang power dito, nakakabit dito sa kanya, dito. Yan, naalis ko na ang power transistor. Yan, ang tinatawag na output power transistor or OPT. Ngayon, natin, ito na ang board lang dito. Pag naalis na yon, safety na tayo, hindi na delikado kasi pag nakakabit ang power transistor dito, ang output power transistor, pag may problema pa dito, marami ang nadamay. Ngayon, may nakuha ko dito ng mga parts na sira ito. Yan. Pinalitan ko na ito dito. Ito nga pala, kung saan ang may sira, kadalasan kung saan ang may sira na transistor, doon din ang may sira na mga parts. Gaya nito, dito ang sira sa sa bandang dito may sira yan, tatlo ang sira dyan. Dito sa kabila wala, pero pag testing ko, ito may sira pala dito may open, pati ito. Ngayon, tinik kong mga parts dito din ang may sira. Parang sa tingin ko parang ginalaw na yata ito ng iba, kasi hindi dito natapat ang may sira. Dito ang may sira na transistor, power transistor, pero dito ang nag-drive dito okay. Ngayon dito pala ang may sira, kaya siguro pinag-ano na to, tinanggal na yan. Kasi hindi yan karaniwan. Ang karaniwang mangyari, kung saan yung may sira, doon din ang mga parts na nasisira, nasusunog. Ito iba kasi sa kanya. Yan o, pansinin nyo. Yan. Dito okay yan, ang apat dyan. Dyan, ang apat, okay yan. Tapos dito, ang tatlo may sira. Pero pagdating dito ang may sira. Yan, ito, sira yan. May ano pa, may ito, ang bias transistor niya. Itong dalawang 1/2 watts at saka isang 2N551, sira yan. At saka ito ang 0.25 dito sa bandang dito. Kaya tagal ko nang gumagawa nito, mga ilang amplifier na ang nagawa ko simula pa noon. Bakit ganito ang nangyari? Kaya nasabi ko nga, siguro ang kialaman na ito ng iba, tapos hindi tinuloy ang paggawa. Yan lang ang masabi ko. Ngayon, napalitan ko na ito, mag-calibrate, magsukat tayo ng bis emitter voltage. Dito, ito ang driver dito, yan. Itong dalawang transistor, yang A940 at saka C2073, ito ang driver na dito din. Ito ang dalawa, pares yan. Tapos dito sa kabilang channel, yan, ito din ang dalawa. Magsukat tayo ng bis emitter voltage dito sa dulo at dulo ng transistor. Dito tayo magsukat ng bis emitter. Yan, makasukat tayo dyan ng 0.5 volts o mahigit 0.5 volts, point something, ganyan. Okay na yan ang amplifier natin. Nahirap lang pag sukat ngayon kasi walang makahawak ng camera. Isang kamay lang
ano ko, pero gagawin pa natin. Turo ko pa rin sa inyo. Yan, nakasaksak na yan. Dito tayo magsukat. Dito lang natin ilagay. Yan. Hirap kasi gumawa pag walang makahawak ng kamera. Dito, sa tinuro ko kanina. Dito, sa dulo to dyan. At dyan. Yan o. Oh. Kita nyo. Yan, 0.556 yan ang dito yan. Dito. Tapos dito sa isa dapat ganon din ang masukat mo. Yan o. Medyo mahirap lang kasi paghawak. Hirap. Yan o. Yan, negative 0.5, yan, 0.5 pa rin. Ganon din dito. Yan. Yan, 0.5, negative 0.5. At saka dito. Yan. Yan, pantay na sila ang dalawang ang dito at saka dito sa kabila, same na sila ng voltahe. Pwede na yan ikabit ito. Pwede na natin ilagay kasi normal na ang voltahe. Yan ang pag-calibrate ng voltahe. May nag-ano sa akin, may ginawa ko noon, sabi kong mag-calibrate. Parang ininsulto ako niya na wala naman akong ginawang calibrate. Yung pagsukat ng voltahe, akala niya hindi yan kasama sa tinatawag natin pag-calibrate. Kasi itong mga amplifier na ito, fixed bias na ito, wala na siyang trimmer. Baka ang ibig sabihin niya yung ng trimmer. Kasi ito wala nang trimmer, naka-fix na ang bias ang resistor dito, bias resistor. Kaya direct na to, hindi tayo mag-adjust. Ang voltahe lang ang sinusukat natin kung normal ba ang bias voltage. Yan o. Sasabi kong calibration. Nasa calibration pa rin ang term na tawag dyan. Hanggang dito lang muna ang video ko. Salamat.